simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Opisyal nang naibalik sa bansa ang dating Negros Oriental Congressman Arnolfo R. Teves Jr. mula Timor-Leste matapos ipag-utos ng kanilang pamahalaan ang deportasyon nito. Haharap si Teves sa korte kaugnay na mga kasong may kinalaman sa Pamplona Massacre na ikinasawi ng 10 individual, kabilang na si Governor Ruel Digamo. Ayon sa DOJ, 2 taon silang nag-antay para masampa ng kaso si Teves sa Pilipinas. Naninindigan naman ang kampo ni Teves na mahina ang ebidensya at gagamitin nila ang lahat ng legal na hakbang upang mapawalang sala ang dating kongresista. Harapin niya lahat ng mga paratang sa kanya na nauukol sa pagpatay kay Governor Ruel Digamo at sa 12 pang tao na pinatay noong Marso 2023. Naghintay kami ng 2 taon para mangyari ito. Hataw Balita ngayon. Tinanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang courtesy resignation ng 2 mataas na opisyal sa ikalawang bugso ng performance evaluation. Kabilang dito si Soljan Bernardo Guevara na pinalitan naman ni Attorney Denise Marie Berberabe. Gayon din si CHED Chairperson Prospero de Vera na pinalitan naman ni Commissioner Shirley Agrupis. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ito ay bahagi ng pagbibigay ng fresh start at paghahanap ng fresh blood sa pamahalaan. Tiniyak din ni Bersamin na dumaraan sa masusing pagsusuri ang bawat resignation bago tanggapin ng Pangulo. Well, si Soljan Guevara has been there since the beginning, no? And maybe it is time for him to go to another venture. And so the President accepted his resignation to allow for fresh blood to come in. Maybe the President wanted to give a fresh start to the CHED, or maybe there were other reasons. Hindi natin madi-discount that may factor dyan yung mga intramurals dun sa CHED. Hataw Balita ngayon. Nagbilin si outgoing Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil sa papalit sa kanyang posisyon na ituloy ang reforma sa pambansang pulisya. Naniniwala si Marbil na kapag ito ang ginawa ng susunod na hepe ng PNP, ay mas magiging maayos ang ahensya sa hinaharap. Kahapon, inanunsyo ni Executive Secretary Lucas Bersamin na si Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Major General Nicolas Torre III, ang papalit kay Marbil bilang Chief ng PNP. Sa isang text message sa UNTV, sinabi ni Torre na agree siya sa mga sinabi ni General Marbil. Nagsilbi si Torre bilang Director ng Police Regional Office 11 kung saan nanguna siya sa paghahanap at paghuli sa leader ng Kingdom of Jesus Christ ni sa Apollo Quiboloy. Si Torre rin ang nanguna sa kontrobersyal na pagsisilbi ng warrant of arrest kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang pagpapadala dito sa The Hague, Netherlands, kaugnay naman sa kasong crime against humanity. Ito po yung bagong pulisiya namin. Dati po, pagka nagkakamali ang pulis, ang ginagawa, pinatatapon lang sa Mindanao. Ngayon, sabi namin, there's no turning back. Pagka nagkamali pulis, you're out. Lahat po ng ginagawa natin, ngayon po palang binabago, the people will adapt. So by the next PNP, just follow the reform, tuloy-tuloy po, and just improve it. Mas maganda po ang Philippine National Police. You can see a better Philippine National Police. Hataw Balita ngayon. Ipinagpaliban ng Senado ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ay kay Senate President Francis C. Escudero, sa halip na sa June 2, itatakda ang presentation ng Articles of Impeachment sa June 11. Ito ay upang bigyan daan ang pagtalakay ng mga priority bills bago matapos ang 19th Congress. Kabilang sa mga panukalang batas na nais maipasa ay ang E-Governance Act, amendments sa Universal Healthcare Act at ang Anti-POGO Act.
Samantala natanggap na ng Kamara ang abiso mula naman sa Senado kaugnay ng pagbabago sa schedule. Ayon kay Attorney Francis Abante, tagapagsalita ni House Speaker Martin Romualdez, ipinasa na ito sa House Prosecution Panel para sa nararapat na pag-aksyon. Hataw Balita ngayon. Nadagdagan pa ang mga umano'y bogus o questionable yung pangalan sa listahan ng mga recipient ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega. Ilan sa mga pangalang ito ay ang kapangalan ng mga kilalang personalidad tulad ng Beth Revilla, Janice Marie Revilla, Diane Maple Lapid, John Lapid, Clarice Hontiveros, Christine Applegate Estrada at Dennis Tanya Escudero. Mayroon ding apelyido na isang cafe restaurant at kongresista. Nauna nang lumabas ang pangalang Mary Grace Piatos sa mga kontrobersyal na listahan. Inaasahang magiging bahagi ang mga pangalang ito sa mga ebidensya para sa impeachment trial ni BP Duterte. Tumanggi na si BP Sara na ipaliwanag ang mga resibong naglalaman ng mga questionable o kini-questionong pangalan at sinasabing wala siyang alam sa mga ebidensya ng Kamara. Public funds ang pinag-uusapan. Kung wala silang papakitang ebidensya na tunay ang mga taong to, mas magiging matibay ang ebidensya laban sa impeachment. Kapag sunod-sunod ang mga kahina-hinalang pangalan mula Chichirya hanggang Senado, mukhang nagplano lang talaga na itago at kung saan napunta ang pera ng taong bayan. Hataw Balita ngayon. Hinimok ng Commission on Elections ang Kongreso na gumawa ng batas na magtatakda ng otomatikong pagtaas sa honoraria ng mga gurong nagsisilbing election staff at gawing tax-free ang mga benepisyong ito. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, hindi may patutupad ang 2,000 pesos na dagdag honoraria sa mga guro para sa 2025 BSKE dahil sa budget cut. Wala naman sa 14 na milyon patungong 11 billion pesos. Umaasa ang COMELEC na maisa sa katuparan ng tax exemption at dagdag na benepisyo para sa mga guro sa barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. Hataw Balita ngayon. Tuloy ang paghahanda ng Commission on Elections sa COMELEC sa nalalapit at kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections sa bansa na nakatakda sa Oktubre. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kukulangin sila ng panahon kung hihintayin pa ang Bangsamoro Transition Authority o BTA kung ano ang gagawin sa kulang na 7 parliamentary seats para mabuo ang 80 parliamentary seats. Ang parliamentary seats ay mga posisyon sa Bangsamoro Parliament na pupunan na mga halal o itinalagang kinatawan para gumawa ng mga batas at magrepresenta sa iba't ibang sektor at lugar sa rehiyon. Gusto ko pong emphasize sa lahat, 5 buwan lang po ang naipagkaloob sa amin para paghandaan ng Bangsamoro Parliamentary Election. 5 months. Ang isang eleksyon na katulad niyan, 1 taon po pinaghahandaan. Kami po 5 buwan lang po ang nabigay sa amin. So, kayo na po ang lumagay sa kalagayan ng COMELEC. Bawat araw ay napaka-importante. Hataw Balita ngayon. Pabalik na ng Maynila ang barko ng Atenito Coalition matapos ang kanilang civilian mission sa West Philippine Sea. Ayon sa organizer na si Eman Hison, patuloy na sinusundan ng China Coast Guard vessel 21549. Ang MV Kapitan Felix Oca mula naman sa layong 4.2 nautical miles. Sa kabila ng masamang panahon at presensya ng China, matagumpay nilang naidaos ang isang sea concert malapit sa Pag-asa Island at nakapaghatid ng supply ng mangingisda. Iwinagayway din nila ang watawat ng Pilipinas bilang pagunita sa National Flag Day. Hataw Balita ngayon. Bumaba naman ang bilang ng mga motoristang lumalabag sa batas trapiko na nahuhuli mula sa mga No Contact Apprehension Policy o NCAP ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Noong Lunes, sumabot sa 1,189
112 ang naiulat na validated NCAP violators. Nasa 952 naman noong Martes at 797 naman noong Miyerkules. Hataw Balita ngayon. Binilaan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga motorista na may kaukulang multa na 5,000 pesos ang pagtatakip ng plaka upang makaiwas sa huli sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ayon kay Traffic Enforcement Group Director Vic Nunez, maraming motorista ang namamonitor sa CCTV na gumagamit ng electrical o masking tape para takpan ang kanilang plaka. Paalala ng MMDA sa publiko na ang naturang gawain ay paglabag sa traffic code at hindi katanggap-tanggap sa ganitong diskarte. Baka po hindi alam ng ating mga kababayan na ang multa po niyan ay mahal. Marami kaming na-monitor sa CCTV na nilagyan ng electrical tape, nilagyan ng masking tape. So we admire the Filipino ingenuity. Pero I am warning them na ang penalty for this is 5,000. Baka po magulat sila. So, ibig sabihin po nito, gusto talaga nilang mag-violate. That's why natatakot sila kaya kung anong nilalagay sa kanilang mga plaka. Hataw Balita ngayon. Na-turn over na ng Bureau of Customs sa Department of Migrant Workers ang nasa 2,954 balikbayan boxes para maipamahagi sa mga pamilya ng Overseas Filipino Workers o OFWs. Ayon sa BOC, ang mga kahon ay hindi na ipadala sa mga recipient matapos itong hindi kuhanin o iwanan ng freight forwarders. Ginawa ang turnover ceremony sa Port of Davao matapos ideklarang forfeited ang mga kahon at formal na ipinaabot sa DMW sa bisa naman ng isang deed of donation. Nakipag-ugnayan na ang DMW sa ilang logistics provider upang matiyak ang maayos at agarang paghahatid ng mga kahon sa mga pamilya ng mga OFW. Hataw Balita ngayon. Planong i-donate ng Department of Agriculture ang mga nasabat na asukal na tinataya nagkakahalaga ng humigit kumulang na 9 million pesos. Ayon sa Sugar Regulatory Administration o SRA, titiyakin muna nilang ligtas ito para sa konsumo ng tao bago ipamahagi sa buong bansa. Nasabat kamakailan ng otoridad sa Port of Manila ang 4 na container van na naglalaman ng 2,000 sako ng asukal na tigs 50 kilo bawat isa. Kahapon, in-inspeksyon ito ng mga opisyal mula naman sa Department of Agriculture, Sugar Regulatory Administration at Bureau of Customs. Bagamat tama ang deklarasyon ng produkto bilang asukal at lehitimo naman ang mga importer ng rehistrado sa SRA, itinuturing pa rin itong smuggled o ipinuslit dahil hindi ito dumaan sa tamang proseso. Actually, yung white sweet powder na-test na po natin yan. And then yung asukal po, na-test na rin, awaiting results. So yung pinaplano po, pinag-uusapan kanina is we'll find a way po na magagamit po ng mamamayang Pilipino po. Hataw Balita ngayon. Naitala ang isang minor phreatic eruption sa Bulkang Taal nitong Huwebes ng gabi, May 29. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLCS, nagsimula ang pagputok bandang alas 9 GMT 8 kagabi at natapos na ang alas 9:22 ng gabi na tumagal naman ng 4 na minuto. Nagbuga ito ng puting usok o flume na umabot naman sa 1,500 metriko ang taas at namataan gamit ng thermal camera mula naman sa Buko Observation Station at IP camera ng Lower Calawit Observation Station sa Talisay, Batangas. Matatandaang nangyari ang huling pagputok ng Taal noong Pebrero 17 ng kasalukuyang taon na may katulad na uri ng eruption at umabot naman sa 2,100 na metro ang taas ng plume kasabay ng 2 volcanic earthquakes na tumagal ng 91 minutes. Nananatili sa alert level 1 ang Taal Volcano na nangangahulugang nasa abnormal na kondisyon ito. Hataw Balita ngayon. Nagdeklara na ng state of emergency ang City Council ng Tacloban dahil sa matinding epekto ng krisis
sa San Juanico Bridge. Bunsod ng pagpapatupad ng limitadong pagdaan ng mga malalaki at mabibigat na sasakyan, pahirapan ang pagbiyahe ng mga basic goods at medical supplies sa pagitan ng Leyte at Samar. Dahil nasa state of emergency, mapapabilis na ang pagbiyahe ng mga pangunahing pangangailangan sa pamamagitan ng Quick Response Fund. Hataw Balita ngayon. Patuloy ang pagpapakitang gilas ng mga student-athlete mula naman sa iba't ibang panig ng bansa para sa 2025 palarong pambansa na ginaganap sa Ilocos Stadium. Inaabangan ang pagtatapat ng Western Visayas at Davao Region sa final game ng secondary boys basketball. Ito ay matapos ang 80-73 na come-from-behind win ng St. Robert's International Academy of Iloilo kontra naman sa kupunan mula sa Calabar Zone sa semi-finals. Ang Western Visayas din ang nakapagpataob sa defending champion na NCR sa kanilang quarter-final match. Sa swimming, nagtala naman ng bagong record sina Kobe Brielle Rivera, Patrick Anthony Vidal, Ryan Sachs, Dancel Belen at Joaquin Federico Merasol ng NCR sa 200-meter medley relay. Muli ring gumawa ng bagong record si James Ray Ahido sa 100-meter event. Samantala, nanguna pa rin ang National Capital Region na may pinakamaraming medalya mula naman sa kompetisyon. As of May 29, nakakuha na ang NCR ng 89 gold, 56 silver at 33 bronze. Sinundan naman ito ng Calabar Zone, Davao Region at Western Visayas at Northern Mindanao. Pasado alas 11 kagabi nang lumapag sa Villamor Air Base sa Pasay City ang eroplano lulan si dating Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. Kaagad itong dinala sa headquarters ng National Bureau of Investigation para isailalim sa booking process at medical check-up. Si Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita ngayon. Pagkadating sa headquarters ng National Bureau of Investigation kagabi, kaagad na sinuri ng doktor mula sa NBI si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. Okay naman po, nabigyan siya ng kaukulang pansin naman ng doktor ng NBI at nandun din po yung kanyang pamangkin na doktor din po. Matapos ito ay kinuhanan na ito ng fingerprint at mugshot bilang parte ng booking process. Dumating din sa tanggapan ng NBI ang legal counsel ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio. Adiya, hindi siya pinahintulutang makapasok sa Villamor Air Base kaya hindi niya kagad nakita ang kanyang kliyente. Pero binigyan naman siya ng pagkakataon na makausap ang kanyang kliyente. Inasistihan din ni Attorney Topacio ang nanay ni Teves na dumating din sa tanggapan ng NBI na matagal na ring hindi nakikita ang kanyang anak. What struck me most ay yung naging madamdamin na pagtatagpong muli ng kanyang ina. Sapagkat more or less 2 years na po silang hindi nakikita at naging talagang very touching ang eksena kanina nung sila'y nagkitang mag-ina. Dinala rin sa NBI ang ilang personal na gamit para sa dating kongresista. Ayon sa NBI, matapos sa mga proseso na pinagdaanan ng dating kongresista ay pagpapahingay nila ito at saka dadalhin sa korte. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. At para naman sa balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Amiel Pascual, wala naman sa Taiwan. Sawan Tadyahaw, good morning sa iyo Ani at good morning sa ating mga kasangbahay. Naitala sa iba't ibang bahagi ng Australia ang bagong subvariant ng COVID-19. Nagdulot naman ng isang matinding pag-aalala ng mga health official dahil sa paparating ang panahon ng taglamig. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Isang bagong COVID-19 subvariant na tinawag na NB.1.8.1 ang naitala sa Victoria, New South Wales at Western Australia na nagbunsod ng matinding pag-aalala mula sa mga opisyal sa kalusugan sa papalapit na panahon ng taglamig. Bagamat mababa pa rin ang kasalukuyang aktibidad ng COVID-19 at trangkaso.
Unti-unti namang tumataas ang bilang ng mga naitatalang kaso ng impeksyon. Sa New South Wales, nakapagtala ng 5.7% test positivity rate noong kalagitnaan ng Mayo. Natuklasan din ang subvariant sa wastewater sa Perth, habang kinumpirma ng Department of Health ang pagkakatukoy nito sa Victoria. Gayunpaman, hindi pa ito nagpapakita ng mas malubhang simptomas kumpara sa mga naunang variant. Mahigpit itong binabantayan ng mga health authorities sa buong bansa, kabilang na ang Queensland at ang World Health Organization o WHO. Hinihikayat ng mga opisyal ang publiko na panatilihing updated ang kanilang bakuna kontra COVID-19, trangkaso at RSV, lalo na ang mga kabilang sa vulnerable sectors gaya ng mga bata, matatanda at yung may mga mahinang resistensya. Sa kasalukuyan, laganap ang pagkalat ng RSV sa mga bata at nagbabala ang Western Australia Health ng maagang pag-umpisa ng flu season, kung saan mahigit 6,500 na kaso ang naitala ngayong taon. Libre ang bakuna laban sa trangkaso at RSV para sa mga karapat-dapat na residente hanggang Hunyo 30. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Isang federal court ng Estados Unidos ang tumigil sa malawakang taripa ni US President Donald Trump matapos ideklarang lumagpas ito sa kanyang legal na kapangyarihan. Ang desisyon ay nagdulot ng pagtangkilik ng world market at mariing hamon sa pulisiyang pangkalakala ng administrasyon. Ito ang umahato na balita ni Noel Poliarco. Hataw Balita ngayon. Iniutos ng US Court of International Trade na itigil ang 10% na taripa sa halos lahat ng katradong bansa ng Estados Unidos, kabilang ang hiwalay na taripa sa China, Mexico at Canada na ipinatupad ng administrasyon bilang tugon sa mga isyong may kaugnayan sa droga at iligal na imigrasyon. Dahil sa desisyong ito, tumaas ang kumpiyansa sa kalakalan at nagrally ang mga global market. Napagpasyahan ng tatlong hukom na itinalaga ni Reagan, Obama at Trump na ang mga taripang ito ay walang sapat na pagkakaugnay sa mga ipinahayag na banta at lumampas sa saklaw ng emergency na tinutukoy ng International Emergency Economic Powers Act o IEEPA. Ayon sa hukuman, ang pagwawasto ng balanse sa kalakalan ay hindi maituturing na pambansang emergency sa ilalim ng batas. Bagamat nagpahayag ng intensyong umapila ang administrasyong Trump, patuloy na kinakaharap nito ang mga kaso mula sa iba't ibang negosyo at estado na apektado ng mga nasabing taripa. Sa kabila ng desisyon ng hukuman, pinagtanggol pa rin ng administrasyong Trump ang kanilang mga taripa. Ayon kay White House spokesperson Kush Desai, ang matagal ng trade deficit ay isang pambansang emergency na lapis na nakaapekto sa mga komunidad sa Amerika. Nananatiling bahagi ng plano para sa ikalawang termino ni Trump ang pagpapatupad ng mga taripa bilang hakbang upang palakasin ang manufacturing sa US at labanan ang di patas na mga gawi sa kalakalan sa buong mundo, bagamat ito'y patuloy na binabatikos ng magkabilang panig ng politika. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Balitang Amerika pa rin tayo, kinansila ng administrasyong Trump ang kontrata sa kumpanyang Moderna para sa huling yugto ng pag-develop at pagbili ng bakuna laban sa bird flu. Sa kabila ng naunang pondong $590 million mula sa administrasyon ng Biden at karagdagang $176 million mula sa Department of Health and Human Services o HSS para sa H5N1 mRNA vaccine. Sa kabila ng balitang ito, hindi naman naapektuhan ang stock price ng Moderna. Ito ang humahato na balita ni Imelda Andrada. Hataw Balita ngayon. Ipinawalang bisa ng administrasyon ni US President Donald Trump ang kontrata nito sa kumpanyang Moderna para sa huling bahagi ng development at pagbili ng bakuna laban sa bird flu. Ayon sa Department of Health and Human Services o HHS, isinagawa ang pagkakansila matapos ang isang masusing review na nagsiwalat na hindi tumalima ang proyekto sa mga itinakdang pamantayang siyentipiko at pangkaligtasan. Binatikos ng mga eksperto sa kalusugan ang desisyon at nagbabala na maaaring maging hindi handa ang bansa sakaling lumala ang banta ng avian flu. Isang virus na nakapagtala na ng mahigit 70 kumpirmadong kaso sa tao habang patuloy na kumakalat sa mga hayop.
Pinuna naman ni Health Secretary Robert F. Kennedy Jr. matapos magmungkahi sa isang panayam na hayaang kumalat ang virus sa mga manok upang mapag-aralan ang mga individual na hindi tinatablan nito. Mariing tinutulan ng ilang miyembro ng Kongreso at mga eksperto ang kanyang pahayag na itinuring nilang irresponsable at mapanganib. Samantala, inanunsyo ng Moderna na itutuloy nila ang pagdevelop ng bakuna sa pamamagitan ng ibang alternatibong mekanismo. Umaasa rin ang kumpanya na makakakuha ng kita mula sa kanilang experimental COVID-flu combo vaccine. Bukod dito, inilabas ng Moderna ang positibong resulta mula sa mid-stage trial ng kanilang H5 vaccine. Imelda Andrada, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagpahayag si Canadian Prime Minister Mark Carney ng planong isali ang Canada sa Rearm Europe bago ang July 1 sa gitna ng lumalalang mga banta sa mundo at tumitinding tensyon kasama ang Estados Unidos tungkol sa gastusin sa depensa at soberanya ng bansa. Ito ang umahataw na balita ni Jenny Rico. Hataw Balita ngayon. Ipinahayag ni Canadian Prime Minister Mark Carney na nais niyang isali ang Canada sa isang major European plan para sa pagpapalakas ng depensa ng bansa. Umasa siya na lalagda ang Canada sa Rearm Europe, isang plano na layuning lubos na taasan ng paggasto sa depensa sa Europa sa loob ng susunod na 5 taon bilang hakbang upang mabawasan ang reliance sa Estados Unidos. Binigyan tiin naman ni Defense Minister David McKenty ang pangangailangang palakasin ang kakayahang militar ng bansa, lalo na sa Arctic, na kasalukuyang hinahamon ng mga bansang kakompetensya. Ito ay kasunod ng panawagan ni NATO Secretary General Mark Rutte na itaas ang defense spending ng mga miyembro sa 5% ng kanilang GDP, sa gitna ng mga banta mula sa Russia, China, North Korea at Iran. Ito ay sa gitna ng posibleng pagsali sa Golden Dome Defense System ni US President Donald Trump na nagsabing maaari maging libre sa Canada ang pagsali kung gagawin itong 51st state ng Amerika. Mariin naman itong tinutulan ni Carney at iginiit ang soberanya ng Canada. Ipinapakita ng mga pangyayaring ito ang lumalalim na tensyon sa pagitan ng Canada at US habang nagsusumikap ang Canada na maging mas independyente sa larangan ng depensa at kalakalan. Jen Rico, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Dolio City, Taiwan. Ako si Amiel Pascual. Magandang araw. Zaijian. Tinitingnan ngayon ng Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau o DNR, EMB, ang El Nido Sewage Treatment Plant bilang posibleng modelo para sa pagtatayo ng katulad na pasilidad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Layunin ng hakbang na mapanatiling malinis ang kapaligiran, lalo na sa mga lugar na may mataas na bilang ng mga turista. Si Danny Munar, humahataw. Hataw Balita ngayon. Nagsagawa ng pag-iinspeksyon ng mga opisyal at kawani ng Department of Environmental and Natural Resources Environmental Management Bureau o DNR-EMB sa bayan ng El Nido sa Palawan kahapon. Ito ay bilang bahagi ng kanilang pagsasanay sa sewage, sludge and septage management and data harmonization. Dito tinignan ng ahensya ang El Nido Sewage Treatment Plant bilang posibleng modelo para sa pagtatayo ng katulad na pasilidad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pinangunahan ng mga inhinyero ang pagpapaliwanag sa mga bahagi, proseso at operasyon ng El Nido Sewage Treatment Plant sa mga kalahok mula sa DNR. Ayon sa mga opisyal, ang pasilidad ay isang halimbawa kung paano dapat pamahalaan ang maruming tubig at basura sa mga lugar na kritikal ang kalikasan gaya ng El Nido. Layunin ng pagbisita na maipakita sa mga kalahok ang aktwal na operasyon at mga epektibong pamamaraan sa pamamahala ng waterways, lalo na sa mga lugar na may mataas na bilang ng turista at kailangang mapanatili ang kalinisan ng kapaligiran. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Sumailalim ang mga magsasaka sa Bicol sa Palay Checks System Training ng Department of Agriculture Bicol. Si Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita ngayon.
Inumpisahan na ng Department of Agriculture Bicol ang pagsasanay sa ilang magsasaka sa Bicol kaugnay sa palay check system training. Layo nito na sanayin ang mga magsasaka ukol sa mga makabagong kaalaman sa pagtatanim ng palay sa mga lugar na mataas ang level ng tubig alat. Dito sasanayin din ang mga magsasaka sa iba't ibang farming practices lalo na sa crop management system. Ituturo rin dito ang wasto at tamang hakbang para sa mas epektibong produksyon ng palay nang hindi nakasasama sa kapaligiran. Sa ngayon, 13 magsasaka mula sa Malinaw, Albay ang unang sumailalim sa pagsasanay na nag-umpisa noong Miyerkules, May 28 at magtatapos hanggang May 30. Brian Baldarahe, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Tinanggalan na ng lisensya ng Land Transportation Office ang 4 na driver sa Iloilo na kumpirmadong positibo sa paggamit ng illegal na droga. Samantala, nagsasagawa naman ng surprise drug tests ang LTO sa mga driver sa probinsya ngayong araw kung saan isa ang positibo. Sila Lane Moreno, humahataw. Hataw Balita ngayon. Tinanggalan na ng lisensya ng Land Transportation Office ang 4 na driver sa Iloilo matapos magpositibo sa random drug test na isinagawa sa mga transport terminal sa Iloilo City noong April 15. Batay sa confirmatory test ng PDEA, lumabas na positibo sila sa paggamit ng illegal na droga. Mayroon kita 4 ka mga driver na nagpositive. And kahapon, na-receive naman natin ang resolution halin sa central office nga nagahatag sa penalidad sa pag-revoke sa driver's license sa 4 nga nag-positive nga driver sa nagligad naton nga drug testing. Bunsod nito, tinanggalan na sila ng karapatan na makapagmaneho habang buhay. Tumanggi na ang LTO na isa publiko ang pangalan ng 4 na driver. Pero inabisuan sila na i-surrender ang kanilang mga lisensya sa tanggapan ng LTO. Kahapon, muling nagsagawa ng surprise drug test ang LTO 6 katuwang ang PDEA at LTFRB sa 2 terminal sa Iloilo. Kasama rito ang mga taxi operator, tricycle at bus driver. Sa 240 na tinest, isang tricycle driver ang nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga. Sa kabilog ang nag-positive. So paano natong ginapili ay ning mga gina-drug test nato, no? Of course, ang tanan nga nagasulod kag nagaagi nga ginapara sa atong mga enforcer kag gina-request naton ining mga driver nga mag-undergo sang voluntary drug testing. Isa sa ilalim ng PDEA ang kanyang specimen sa confirmatory test. Kapag positibo ito sa confirmatory test, ay i-issuean siya ng show cause order at bibigyan ng pagkakataong magpaliwanag sa loob ng 5 araw. Ang LTO Central Office naman ang mag-a-approve sa irerekomendang revocation of license ng LTO 6. Paalala ng LTO sa mga driver, seryoso at istrikto sila sa pagpapatupad ng kaligtasan ng pampublikong transportasyon, lalo na sa aksidente sa kalsada. Lelaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Para mapigilan ang hawaan at pagkalat ng monkeypox sa Davao del Sur, ipinag-utos na ng pamahalaang panlalawigan ang pagsusuot ng face mask sa mga residente, lalo na sa mga lugar na hindi na ipatutupad ng physical distancing. Si Gladys Tuabi, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Nakaalerto na rin ang probinsya ng Davao del Sur laban sa sakit ng monkeypox. Ito ay matapos makapagtala ng isang kaso sa munisipalidad ng Magsaysay. Sa bisa ng Executive Order No. 26, balik na sa pagsusuot ng face mask ang mga residente sa Davao del Sur. Sa indoor public and enclosed spaces, partikular sa mga market, public transport, paaralan, mga simbahan at business establishments. Ipinag-uutos din ang pagsusuot ng face mask sa mga crowded outdoor areas at healthcare facilities. Kaugnay nito ay may ibinigay na ring direktiba sa mga barangay, lungsod at munisipalidad sa probinsya sa pagpapatupad ng surveillance reporting at public education. Bilang bahagi pa rin sa mga hakbang upang mapigilan ang pagkalat ng Mpox, ipatutupad na rin muli ang 1 metrong physical distancing sa mga pampubliko at communal areas. Ganon din ang pagsiguro na may maayos na ventilation sa mga enclosed spaces.
Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Pansamantalang isasara ng Mount Apo simula Hunyo hanggang Agosto nitong taon sa publiko para sa annual rehabilitation at preservation ng lokal na pamahalaan ng Digos. Si Marisol Montaño, humahataw. Hataw Balita ngayon. Magkakaroon ng pansamantalang pagsasara sa Mount Apo, ang pinakamataas na bundok sa bansa, simula ngayong linggo, June 1 hanggang sa katapusan ng Agosto. Ayon sa inilabas na anunsyo ng Digos City Tourism Office, layunin ng temporary closure ang isagawa ang taon ng rehabilitation at preservation ng bundok. Sa panahong ito, mahigpit na ipinagbabawal ang anumang trekking at camping activities sa Mount Apo. Bukod sa rehabilitasyon, ang buwan ng June hanggang August rin ay mating season ng mga hayop na naninirahan sa Mount Apo. Sa pamamagitan ng pansamantalang pagsasara, inaasahang mas mapoprotektahan ang wildlife at mabibigyan ng sapat na panahon para tuluyang makabawi ang kalikasan sa paligid ng bundok. Muling bubuksan ng Mount Apo sa publiko pagsapit ng Setyembre. Marisol Montaño, humahataw sa balita ngayon. Trending ngayon sa social media ay isang kababayan nating Pinay sa Amerika, hindi lang dahil sa kanyang galing sa pagluluto, kundi dahil sa kanyang famous lumpia. Talaga namang pininipilahan at pilit, binabalik-balikan, hindi lamang ng mga Pinoy abroad, kundi pati na rin ng mga taga-ibang lahi. Si Cecil Cruz, humahataw. Isang kababayan nating tubong Cavite City ang patuloy na nagpapakilala sa masarap at kakaibang lasa ng pagkaing Pinoy. Ang kanyang sikreto, walang iba kundi ang Pinoy dish, ang lumpia, bao. Kilalanin si Cecilia Arevalo Bridges, proud owner ng Rolling Lumpia Food Truck sa Jacksonville, North Carolina. Tubong Cavite si Cecilia at asawa ng isang retired US Marine na si Johnny. Isa ring real estate broker si Cecilia, pero noong 2022, sinimula nila ang isang negosyo na hindi lang basta-basta. Ito ay isang passion project. Araw ng operasyon, 3 beses kada linggo sa military base at sa dami na sumusubaybay, umaabot sila sa 70 orders sa loob lang ng 2 oras. Halos $800 ang kita. O di ba? Mapapasana all ka na lang talaga. Actually, ito ay passion namin. We love to serve. At saka nakakatawa kasi pagka yung mga nakikita mo yung mga tao bumabalik. Ang negosyo, bonding time na rin ng mag-anak. Ang anak ni Cecilia ang may ideya ng konsepto ng rolling lumpia. Kaya naman ang menu nila, lumpia, adobo, pansit, at may pa-weekly special pagaya ng sisig at tapa. Ang plating, kakaiba, may dahon ng saging at presentasyon pa lang, ulam na! Ang mas nakakatuwa, minsan may extra lumpia o kanin. Libre na! That's what makes us different, ani ni Cecilia. Pero kapag sobra-sobra, may konting charge na rin. Hindi nagtagal, best food truck sila sa Jacksonville. Hindi lang noong 2023, kundi pati 2024. Dito tayo yayaman sa lumpia. Pero hindi naging madali ang lahat noong umpisa. Hirap silang humanap ng marunong magbalot ng lumpia. Ayon kay Cecilia, pag may event, libo-libo ang binabalot nila. Ang pangarap nila, makapagtayo ng sariling lumpia manufacturing, makapag-hire ng mga manggagawa mula sa Pilipinas at makapag-distribute sa mga tindahan. Dahil sa tagumpay, nakapagtayo rin sila ng rolling boba shop at coming soon na ang mas malaking food truck. Kapag meron kayong mga ideas or mga plano, i-push nyo, gawin nyo kahit lang paunti-unti. Start small. Ang ma-advise ko lang, start small. Huwag nyo ibuhos lahat ng pera nyo sa isang business. Be consistent. Kailangan consistent kayo. Dedication and yung pagiging mabait sa tao. The money. It's not always about making money. Ano yung maibibigay mo? Tunay ngang inspirasyon si Cecilia Arevalo Bridges mula Cavite hanggang Amerika. Pinapatunayan niyang kahit sa isang lumpia,
pwedeng magtagumpay. Cecil Cruz humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Samantala, binigyan parangal kagabi ang Wish 1075 sa ginanap na ika-6 na Village People Choice Awards. Bukod sa Wish, dinaluhan din ito ng iba't ibang personalidad at grupo na kinilala rin sa kani-kanilang larangan. Ito ang humahataw na balita ni Jed Neresina. And the VP Choice Award goes to Wish FM 1075. Patuloy na nagbibigay ng dekalidad na mga programa at umaakit ng milyong-milyong Pilipinong tagapakinig. Ito ang Wish 1075, isang malaking karangalan ng itanghal na FM Radio Station of the Year, ang Wish 1075 sa ginanap na Village People Choice Awards kagabi. Ang pagkilalang ito ay nagpapatibay sa patuloy na pagsisikap ng Wish 1075 na maghatid ng makabuluhang serbisyo sa kapwa at mag-ambag sa pagpapayaman ng musikang Pilipino. So first of all, maraming salamat sa VP Choice Awards for this recognition. Salamat sa pag-recognize ng aming craft, ng aming trabaho. Talaga nakakataba ng puso at nakaka-inspire yung mga ganitong recognition kasi it means na-appreciate nila yung ginagawa ng Wish 1075. Kilala ang Wish 1075 sa kanilang wish bus na nagbibigay pagkakataon sa mga Filipino artist na magtanghal ng live at mas mapalaganap ang kanilang mga talento sa buong mundo. Ngunit higit pa rito, kinikilala rin ang Wish 1075 sa kanilang mga proyekto na nakasentro sa paglilingkod sa kapwa, mga adhikaing patuloy na isinusulong ng radio station. It means a lot kasi isa to sa mga inspirasyon namin para mas pagbutihin pa yung ginagawa namin, yung craft namin. So thank you so much for this additional inspiration. Ito na ang ika-6 na Village People Choice Awards kung saan binibigyang pagkilala ang mga napiling paborito ng publiko mula sa iba't ibang kategorya gaya ng lifestyle, business, entertainment at iba pa. Me, as an individual, I'm a fan of award-giving bodies, not only locally but internationally. So when I conceptualized doing this particular VPCA, I wanted to engage the people. The people basically decides who is going to win every year here at the VPCA. But basically, it's empowering people, making them choose who they really want in terms of brands, in terms of artists, in terms of whoever will win here. It's a testament to the artists as well, how they are able to reach the fan base here in the Philippines. Ang pagkakaroon ng ganitong award ay isang patunay ng kahusayan at dedikasyon ng Wish 1075 sa pagbibigay ng dekalidad na programa sa lahat ng wishers. At sa muling pagsapit ng anibersaryo ng FM radio station on wheels sa darating na Agosto, asahang magpapatuloy ang lahat ng magandang nasimulan ng Wish 1075. So wishers, keep on wishing! Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Congratulations, Wish, to the men and women behind the Wish. And of course, sa ating Kuya Daniel Rason, the President and CEO, because he's the man behind Wish. Congratulations. Salamat sa Diyos. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV. Pati na po ang ibang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share! At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula po sa Ecclesiastes 6:12. Sapagkat sinong nakakaalam kung ano ang mabuti sa tao sa kanyang buhay,
lahat ng mga kaarawan ng kanyang walang kabuluhang buhay na kanyang ginugol na gaya ng anino, sapagkat sinong makakapagsaysay sa tao kung ano ang mangyayari pagkamatay niya sa ilalim ng araw. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes. Good morning kay Attorney Ruth Soriano. No more bati Diyos sa adet. Thank you, Alex. Okay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-30 sa buwan ng Mayo 2025. Sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy, sa ngalan po ni amigo Sherwin Kulumong. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming tinahalaghan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat sa Diyos at magandang umaga.